Alam niyang bawal makipagkita kay Lynette. Ginagamit niya ngayon si Annalyn para makasimple siya ng punta rito. Sa susunod na gagamitin mo ang anak ko para lang makapunta dito, lalayas kami. Kaya pwede ba, umalis ka na. Sabi mo, hindi mo ko kayang mahalin dahil sa tatay ni Annalyn. Tapos yun pala, ibang lalaki na lang ang gusto mo. Yung pamilyadong boss pa ng anak mo. Bili po kayo ng pagkain tsaka inumin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa pagpalain ka ng Diyos. Alam ko na ang tungkol sa inyong dalawa. Alam ko na siya manliligaw mo. Si RJ, siya yung totoong tatay ni Annalyn. Si RJ? Si Dr. Tanyag? Siya si Chinito? Nagulat nga din ako nung nalaman ko na siya pala siya yung boss ni Annalyn. Kaya ba umalis ka sa restaurant ni Moira? Yung ba yung dahilan kung bakit hindi yung masabi sa amin kung sino nililigaw sa'yo? Lynette, may asawa siyang tao. Alam ko. Kaya nga, inaantay lang namin yung resulta ng annulment nila bago namin sabihin kay Annalyn. Bago namin sabihin sa inyo. Paano kung hindi matuloy ang annulment? Lynette, hindi lahat ng fina-file ng annulment case pinagbibigyan ng korte. Paano kung hindi pumayag yung korte na maghiwalay si Moira at si Dr. Tanyag? Anong gagawin mo? Amin na tayo, tagal ng sekretary mo mag-ano, yung assistant mo bago. Hoy! Ibalik mo yan! Magnanakaw! Magnanakaw! Ninakawan ako dito! Habulin niyo! Habulin niyo! Habulin niyo! Hindi rin ba sinabi ni Dr. Tanyag na pwedeng hindi mag-grant yung annulment? Lynette, hindi pa rin siya nagbabago. Hanggang ngayon niloloko ka pa rin niya. Pinapaasa ka pa niya. Kalimutan mo na yung Dr. Tanyag na yan. Ako na lang piliin mo. Kung naghahanap ka ng tatay-tatayan ni Annalyn, pwede naman ako eh. Anak na ang turing ko sa bata. Pwede niya ako maging ama, kapalit ni Dr. Tanyag. Lynette, parang awa mo na. Ako na lang piliin mo. Hindi kita lolokohin. Hindi kita papaasahin. Afternoon. Dr. Santos. Sorry po, may kailangan po ba kayo? Nakatulog ka na dito. Why don't you take off for a few minutes? Hindi na po, Doc. Wala, tapos na po pala yung lunch break. Balik na po ako sa ER. Oh, Dr. Santos. Napansin ko lang, hindi ka na dinadalhan ng food ng nanay mo. Paano kung magagusto si Dr. Tanyag sa nanay ko? Ninang, imposible pong mangyari yun dahil may iba pong gusto si Dr. Tanyag. Hindi ako naman kaya ko yung mga what if lang naman yung tanong ko eh. Paano kung
manligaw si Dr. Tanyag sa nanay mo. Alam mo, Annalyn, hindi imposible yun eh. Kasi maganda naman yung nanay mo. Ay, Diba? Dok, may tatanong po sana ako sa inyo, kaso medyo personal po eh. Okay lang po ba? Oo naman. Ano yun? May gusto po ba kayo kay nanay? Why would you think that? Sorry po, Dok, kasi sinani ng Diyosa po kasi kung ano yung sinasabi po nila, kaya pumasok na po sa utak ko eh. Alam mo po ba, tinanong po nila ako, ano daw po yung gagawin ko kung liligawan mo daw po si nanay? Eh, anong sabi mo? Eh, sabi ko po, imposible po mangyari yun kasi may iba ka pong gusto. Dok, punta na po ako sa ER. Dok, sa'yo na lang po. Thank you. Sige po, Dok. Hello, Ninong? Andiyan na po ba kayo? Annalyn! Sorry, Ninong. Hindi po talaga ako makakapunta. Hindi pa po katapos dito eh. Siguro po, risked na lang po natin yung birthday lunch treat ninyo. Okay lang po ba yun? Okay lang. Papunta pa lang naman ako dun eh. Tsaka okay lang sa akin yan. Naintindihan ko yan. Gusto mo, padalang kita ng foods? Naku, okay lang po, Ninong. Siguro sa ibang araw na lang po. Yun yung pilay kanina. Bumalik ka rito! Bumalik! Sige! Hoy, mga boys! Pag nahuli niyo yan, sabihin niyo, ibalik yung 20 ko! Ninong? Okay lang po kayo. Ano po nangyayari dyan? Hindi kasi kanina, yung pilay na nilimusan ko, biglang naging runner. Ang bilis tumakbo. Nabigyan ko pa naman ng 20. Naku, Ninong, ang dami po talagang ganyan. Yung nagpapanggap po na may kapansanan para lang po makalimos. Ingat po kayo dyan. Oo nga eh. Ikaw naman, Annalyn, huwag kang magpapalipas ng gutom. Kumain ka kahit konti. Di ba meron naman kayong break time? Sige po, Ninong nga. Kailangan na po kasi ako eh. Happy birthday! See you po! O sige, ingat ka. Nakita mo ba? Nawala! Maghiwalay tayo! Doon ka! Dito ako! Hello, Apex Medical. This is Dr. Tanyag. I have one female patient vehicular accident along Faustino Street. Send ambulance. Nay, wag po kayo mag-alala. Doktor po ako. Wag po kayo gagalaw. Wag po kayo gagalaw. Wag po kayo gagalaw. Ano? Ma'am, anong nangyari dito? Kuya, halika. Pakitulungan ako, please. Lapit yung kamay mo, tapos pakialalayan yung ulo. Nandito sa ulo. Nay. Ayun, Nay. Ayun, Nay. Masakit po? Gano'n po kasakit? 1 to 10. 1 po pinakamababa, 10 pinakamasakit. Kailangan na siya madala sa ospital. Ano? Alam na ni Michael? Anong sabi niya? Sabi niya, kaya din daw niya maging tatay para kay Annalyn. Tsaka sabi niya, siya na lang daw ang piliin ko kaysa kay RJ. Lynette, binablockmail ka ba niya? Ito naman,
Blackmail agad. Eh di ba matagal na naman nating alam na si Michael ay nanliligaw kay Lynette. Tsaka sigurado ako concern lang si Michael dito kay Lynette at kay Annalyn, no? Oo nga, nandun na ako. Pero kumbaga sa baraha, ngayon lang siya nagkaroon ng alas eh. Anong ibig mo sabihin? Alam mo, Lynette, ganito. Hindi ka lang niya diniretso eh. Pero sa tingin ko, isa lang ang gusto niya sabihin sa'yo. Pag hindi siya ang pinili mo, nako, malalaman ng lahat na si Dr. Tanyag ang tatay ng anak mo. Hello, Lynette. Namiss kita. Nagbago na ba yung isip mo? Pwede ba ulit tayo magkita? RJ, may ibang nakakaalam na ng sekreto natin. Sino? Si Moira? Si Michael. Alam na niya na nagkikita tayong dalawa, kaya napilitan akong sabihin sa kanya na ikaw ang tatay ni Annalyn. Don't worry. Let me handle this. Hindi ko hahayaan makarating pa sa iba na may nagkikita tayo. Dr. Santos. Dok, Pwede ko ba makuha yung number ng Tito Michael mo? number po ni Tito Michael? Bakit po? May tatanong lang ako sa kanya tungkol sa kotse. Di ba may talyer siya? Wait lang po Ano ba yung number niya? Thank you. Santos, kailangan daw po kayo sa ward. Sige po, Dok. Sige. Hello, Michael. Si Dr. Tanyag to. Pwede ba tayo magkita mamaya? Mag-usap lang tayo tungkol kay Lynette. Ano nangyari? Nabangga ko siya. May sudden chest pain ng pasyente. Shortness of breath. Possible pneumothorax. Dahil marunong ka nang magbasa, ha? Matalino ka! Hindi para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin para sisingilin ko yung nanay mo sa lahat ng sakripisyo ko na binigay sa kanya sa tatay niya inutin! Anong gusto ninyo? Wala tayong ilaw na gamot siyang nanay mo? Hindi pwede nga eh! Amin utot ko! Amin utot! Alika, lumabas ka! Lumabas ka! Dr. Santos! Bakit ka nakatulila dyan? This is an emergency! Decreased breath sounds on the left side of the lung. Doc, 90/60. Hello, Dr. Santos? Hello, Doc. May ER patient po. Vehicular accident, around 65 years old female, with severe chest pain po on the left side and shortness of breath upon arrival. Did you order a chest x-ray? Upon auscultation po, Doc, breath sounds are decreased on the left side of the lung and the patient is now hypotensive with possible tension pneumothorax. I need to perform emergency CTT. Okay, prepare the materials. Susunod ako dyan. Nurse Ivan, prepare materials for CTT. Copy po, Doc. Hindi ako makahinga.
Annalyn, kamusta na siya? Successful naman ang pag-insert ng chest tube. Patient is breathing comfortably and O2 sats are at 100%. I'll be maintaining the chest tube until she gets better at hanggang wala ng air. Then, I'll remove the chest tube, repeat another chest x-ray. Then, discharge her kapag okay na siya. Thank God she's okay. Zoe, thank you dinala mo siya dito. Bakit ka nagti-thank you? Of course, I'm gonna bring her here. Anong tingin mo sa akin? I-hit and run ko na siya ng ganun? Do you really think I'm a monster? Hindi sa ganun. You're so weird today. Kanina parang nag-blackout ka. Akala ko ba genius ka? Wala. Madami lang ako iniisip. Muntik mo pang ipahamak si Lola. Kawawa na nga yung tao eh. Pinabayaan na siya ng family niya. Sige na nga. Hello po, Lola. Ako po si Dr. Zoe Tanyag. Kamusta po kayo? May masakit po ba? Kung may konting discomfort po, baka nag-wear off na po yung local anesthetic. Ako nga po pala yung nakabangga sa inyo. Sorry po talaga. Kasi bigla po kayong tumawid eh. Doktor din po ako dito, pero hindi po ako yung nag-attend sa inyo kanina. Anyway, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po sa nurses. Bibisitahin ko po kayo agad. Hindi po kailangan magbayad ng kahit ano. Nga pala, may bulaklak po akong dala. Tsaka po may mga pagkain din po ako dito kung nagugutom po kayo. Lola, magpagaling po kayo Sorry po talaga. Maraming salamat, Dr. Zoe. Pagpalaing ka naman ng may kapal. Napakabait mo. Lagi niya na lang pinapo yung nanay ko. Hindi po siya boba at walang alam. Boba siya. Kaya nga naloka ng tatay mo eh. Pero tama yung ginagawa mo. Mag-aral ka para hindi ka lumaking katulad niya na boba at walang alam. Hindi ako makahinga. Ano ko grabe yung miracle kanina, no? May himala talaga, naniniwala ako. Na hello, Dok, may himala ka talaga. Ano ba yan? Magpapag-iisa ako sa pinto. Grabe naman! Exactly. Guys, nakita niyo yun kanina, di ba? Sa ward, yung Zoelita natin, for the first time in history, may pinakita siyang kabaitan! Hoy! Lakasan mo pa yung boss mo, rinig ko ni Zoe. Kasi nga, ito naman si Dr. Charot lang, ito naman. Pero kasi, Doktora, hindi lang naman ako makapaniwala na si Doktora Tanyag. Yes. Nagpabili ng grocery package para doon sa pasyente natin kanina. At may pa-flower. Di ba? Meron talagang himala. Ay, teka lang. Ay, hindi. Alam ko na. Kaya nagbabait-baitan yung si Zoe kasi alam niya pwede siyang makasuhat dahil dun sa nangyari. O tapos dadagdag yon sa intindihin ng daddy niya. Ay, nako. I don't wanna be Dr. Tanyag right now. Ay! Not today. Bakla! Huwag kang mag-alala. Never ka magiging si Doktora Tanyag. Kulay pa lang, ang layo na. Grabe ka magiging medical director. Trust me. Hoy, tama na kayo mukha namang sincere si Zoe dun sa ginawa niya. Oo nga, parang lolo na yung trato niya dun sa pasyente. Oh, speaking of that patient, ang nakakaawa nga talaga kasi yung naging siya, yung parang pulubi, taong grasa. Ganun yung mga pinabayaan na ng pamilya nila. Diba? Makes me wonder bakit may mga taong ganun napapabayaan yung pamilya nila. Ay, naku, sinabi mo pa. Nasaan kaya yung mga anak nun? Oh, bakit pinabayaan? Diba? Kaya, papabayaan lang sa kalye? Wala namang utang na loob yung mga anak Hindi ko magagawa sa mga. Kahit man lang kamag-anak. Paano kung
masama yung ugali ng pasyenteng yun. Baka masama yung ugali niya kaya siya iniwan. Baka yun yung karma niya. Ha? Annalyn, okay ka lang? Oo nga, Annalyn. Hindi kami sanay na ganyan ka. Sorry, pagod lang. Okay. Well, pwedeng tama naman si Annalyn, di ba? Eh, sa akin lang naman, kung may nagawa man yung matanda, eh, matagal na siguro yun, pwede namang magpatawad, no? Yes. Ang lungkot kaya tumanda ng mag-isa. Ayoko nun. Ayoko nun. Ayoko maging Kaya maghanap na kayo ng jowa. Tama. Para mag-aalaga sa Totoo. Hindi, tsaka masarap din naman may pamilya, di ba? Para pag nasama, may mag-aalaga din sa akin. Salamat. Pasensya na po kayo, pero bakit po kayo umiiyak? Wala ko. Nakikiramay po ako. Siguro close na close po kayo ng lola niyo, no? Hindi nga eh. Lagi nga kaming magkaaway noon. Lagi kasi niya ako pinapagantan. Kaya galit po doon. Pasensya na po kayo, pero kung ganun po, bakit po kayo umiiyak? Hindi ko din alam. Pero kahit anong galit ko sa kanya, masakit na rin naman po siya ngayon. Huli na ang lahat para magkaayos kami. Gusto rin ko na ipagbati sa kanya. Wala na siya. Wala na lang ako. Please don't tell anyone about me and Lynette. At least for now. We're working things out until maayos yung annulment namin ni Moira. Tinanong ko na rin yan kay Lynette eh. Paano kung hindi kayo i-annul ng korte? Saan lulugar si Lynette? Ha? Pinapaasa mo lang siya eh. At the end of the day, ganun pa rin yung ending. Sasaktan mo rin siya. I would never do that. Mahal ko si Lynette. Kung mahal mo siya, di ka na sana bumalik pa. She's better off without you in her life. Anak ko si Annalyn. Kailangan nila ako ni Lynette. Ikaw ang may kailangan sa kanila, not the other way around. Sawa ka na sa dati mong buhay, kaya naghahanap ka ng ibang buhay na sisirain. At hindi ko hayaang mangyari yun kay Lynette at kay Annalyn. Eh, sino ka ba? Para pagbawalan ako kung anong pwede o hindi ko pwedeng gawin. Di ba kaibigan ka lang ni Lynette? Layuan mo sila, Lynette. Kung ayaw mong malaman ng asawa at anak mo ang totoo. Pag ginawa mo yun, gugulo ang buhay nila Lynette at Annalyn. Gagawin mo sa kanila yun? I can do everything for Lynette. Ganon ko siya kamahal. Ikaw, anong kaya mo isakripisyo para sa kanya? Uulitin ko, you stay away from her. Kung ayaw mong makarating sa pamilya mo, mga kalakuhan mo.
Sos, Doktora Tanyag! Ito na naman kayo. Breathing down on each other's necks like kids. Ano? Magkapatid ba kayo? Ew! No! Alam mo ikaw, wala kang sakit. Tumayo ka dyan! Tayo! Tayo! Tanggalin mo yan! Ang sakit. Huwag mo nga sasaktan yung lola ko. Lola mo yan? Alam mo, Lynette, parang tama talaga si Labi Dubs ko doon, no? Na ginagamit niyang Michael na yung nalalaman niya para maagaw ka niya kay RJ. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyong dalawa. I know my fault. Babawi ako. Pero kami ni Annalyn, we can be colleagues, but we will never be okay. Alam naman ng nanay mo na pasyente mo yung lola mo? Hindi pa po eh. Pero plano ko po kapag discharge po ni Lola, iuwi ko po siya sa bahay tapos doon na po siya titira.